Sige, Panginoon, maraming salamat po sa kabutihan po ninyo as we have our lesson 3. Lesson 3. Tama, lesson 3. Lesson 3 ng book ng Genesis. Samahan po ninyo kami. May be with us, Lord. Samahan po ninyo kami, Lord God. And thank you for this opportunity to teach once more yung lesson, Lord God, na ito. We're asking na samahan lang po ninyo kami and may enlighten us. Revelation, Lord God, new things, mga bagay na pinagkakalob po ninyo. Thank you, Holy Spirit. Kayo po yung gumalaw, Panginoon. Thank you for your grace and mercy. Be with us, Holy Spirit. Samahan lang po ninyo kami. Thank you, Lord, sa pagkakataon na to. And as we talk about isa sa mga siguro hindi ko alam kung matatawid ko. Bahala na. Okay, Lord. Salamat. Ay po yung gumalaw, Panginoon. Thank you for everything. We want to bless your name. Thank you, Jesus. Amen and amen. Sige, bigyan ko kayo ng Sige, do your stuff. Then we're going to start. Iniintay ko na talaga makapasok si Jed. Okay? Ayan. Sige. So, yun. So, bale, Genesis lesson 3 na tayo. Hindi chapter 3, ha? Hindi tayo chapter 3, kundi lesson 3. Hindi rin tayo third day. So, may mga babalikan tayo ng konti, okay? Kasi meron akong nalagpasan kasi hindi ko pa alam nung sagot yung mga sagot ng time na yon. So medyo babalikan lang natin ng konti yung ilang bagay and hopefully eto baka mind blown. So hindi lang to science stuff kundi spiritual stuff. Okay? So spiritual stuff. Pag-uusapan natin ngayong gabing ito yung tinatawag na gap theory, GAP theory, THEORY. So ano yung gap theory? Ayan. So mapag-uusapan natin yan. So tapos, by the way, gusto ko lang sabihin, lahat ng mapag-uusapan natin, lahat to ay theory. Pag sabing theory, ibig sabihin, pwedeng totoo, pwedeng hindi, pero kadalasan, depende sa evidence, depende kung ano yung ebidensya. Pag mas solid yung ebidensya, mas totoo. Pero kadalasan, ang isang theory, kaya scientific theory, kadalasan, minsan, hindi talaga supportive ng evidence. So depende. Okay? So tayo ang ebidensya natin walang iba kundi yung word of God lang. Kasi wala naman talaga ibang source nitong Genesis kundi word of God lang naman talaga. Okay? So ano ba yung gap theory? Sige. So sa unang-una pinag-usapan natin in the beginning, that is Genesis chapter 1. Okay? So simulan na natin ha. Okay, game start tayo. Okay. Tapos sige, paki-mute na lang, paki-mute na guys. Paki-mute. Okay, kayo na mag-mute. Okay. So, pinag-usapan natin sa Genesis chapter 1. Yung mga pwede on cam na tayo ha. Okay? So, naglolo ko yung Okay na ba? Stable na ba internet po, Ella? Bagal po eh. Nawawala? Yan. Okay, so narinig mo ako? Talaga, naglolo ko talaga yung internet niya. Ayan. Okay, sige. So, sa Genesis chapter 1, punta tayo sa Genesis chapter 1. Okay, sa King James Version yung babasahin ko. Okay, sabi dito, in the beginning, God created the heaven and the earth, and the earth was without form and void. Okay, without form and void, and the darkness. Okay, so and the darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the water. And God said, let there be light, and there was light. And God saw the light, and it was good, and God divided the light from the darkness. And God called the light day, and the darkness called night. And the evening and the morning were the first day. Okay? So, ayan. Okay. So ito yung nabasa na natin to. So, babalikan natin ng konti ito. Sabi dito, in the beginning, God created heaven and earth, and the earth was without form. Take note of this. Without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit God moved upon the face of the earth. Bakit kailangan pag-usapan yung tinatawag na gap theory? O bakit kailangan pag-usapan yung mga... Actually, hindi naman talaga siya importance. Pero kasi, kung gusto mo talaga maintindihan yung laman ng Bible, kung gusto mong maintindihan minsan para maipaliwanag, kasi pwede yung gamitin sa'yo against your faith, at kung hindi mo alam paano ipaliwanag yan, um, pwede kang baliktarin kung sino man yung kadebate mo, kung makipagdebate ka man, di ba? Pwede kang baliktarin, pwede niyang gamitin against you. So, there are things in the Bible that we call mysteries. Okay, mysteries. Ibig sabihin, one day, it is not for us to know the answer, but one day. Tulad nito, in the beginning, God created heaven and earth. So, na-create na yung heaven, which is, yung heaven na to,
It speaks about the third heaven, kung saan nakatira yung mga angels. It speaks about yung universe. It speaks about yung heaven. So, basta yan yung heaven. Pero I believe, ako lang, I believe it speaks about yung heaven, kasi isang letter, and wala pa siyang plural eh. I believe it speaks about nung general form ng heaven. Okay? So, yan. Yung general yung pinaka-heaven, which is yung third heaven. Okay. Ngayon, sabi, in the earth, so create na ng Lord. Tapos pagdating ng Genesis chapter verse 2, the earth was without form. So merong earth, pero may create, tapos wala daw siyang form. Okay? Tapos meron siyang void. Tapos meron siyang darkness. Tapos meron siyang, merong darkness, merong face of the deep. Ano yung deep? Water. May water. Yan. Tapos merong spirit ni God. Yung spirit ni God nasa earth, nagmo-move upon the face of the waters. Etong bagay na to, may tanong, nung create ba ng Diyos ang earth, without form, anong bang ibig sabihin nitong without form? Ano bang ibig sabihin ng void? Ano bang ibig sabihin ng darkness, and so on and so forth? So, yan ang pag-uusapan natin. Ano ba to? Ano ba to? Ano ba yung bagay na yan? Ano ba yung Genesis 1, okay, Genesis chapter 1 verse 1 at Genesis chapter 1 verse 2. Bakit natin kailangan pag-usapan dyan? Kasi dyan yung matututunan, dito natin madidiscover according in the biblical reference, okay? Biblical reference, dito natin madidiscover or maaaring madiscover ang origin ni Satan. Okay? Diyan yung pwede madiscover ang origin ni Satan. Bakit he always love to exalt himself? Bakit galit ang Diyos sa pride? Bakit ganon? Bakit galit na si Lord sa pride? And so on and so forth. And you will know it. Okay? So again, this is theory, but supported ng biblical verses from other books in the Bible. Okay? Siyang tinawag na gap theory. Anong ibig sabihin ng gap theory? May space. Kasi isipin mo, ano nangyari between the creation saka nung yung earth, bakit nawalan ng form? Bakit naging void? Wala namang create si God na pangit. So ano nangyari? parang that's a question, 'di ba? So guys, kalahati open cam please. Okay, kalahati open cam please lang. Okay. Leo, open cam tayo. Okay. Kung mga maayos yung signal, open cam tayo. Pero bago tayo pumunta doon, okay, sulat nyo muna to. Ito yung importante. Ito ang... Wait lang, asan na yun? Ito, sulat nyo to. Sabi to ni Saint Augustine. Sabi niya to. Sabi niya, the New Testament is in the Old Testament concealed. Okay? The New Testament is in the Old Testament concealed. And the Old Testament is in the New Testament revealed. Ulitin natin. Yung New Testament daw is in the Old Testament concealed. Ibig sabihin concealed, nakatago. Tapos in the Old Testament is in the New Testament revealed. Okay. So, anong ibig sabihin ni St. Augustine doon? Ibig sabihin niya doon, the New Testament, sa Old Testament, nandiyan ang New Testament. Yun nga lang nakatago. Hindi siya obvious na pinapakita. Yung andyan si Jesus, pinakilala si Jesus ilang beses sa Old Testament. Pinakilala yung work ng Holy Spirit sa Old Testament. Pinakilala yung 7 character ng Holy Spirit sa Old Testament. Lahat yan, andyan niya sa Old Testament. Okay? Sa Old Testament. Kaya concealed, nakatago. Okay? Yung mababasa mo sa sa New Testament, actually nasa Old Testament. Nakatago nga lang. Tapos, kaya nga, the Old Testament is in the New Testament revealed. Nung binasa mo yung New Testament, mas naintindihan mo na yung Old Testament kasi, ito pala ibig sabihin nun. Ito pala yun. Ito pala yun. Nagets niyo? Parang inunmask. Di ba? Parang may mga prophecy sa Old Testament na hindi naiintindihan. Pero pagdating ng New Testament, nagkaroon ng linaw. So, Old Testament, nung binigay ni Isaiah yung prophecy, magkakaroon ng virgin birth. Sino ba itong virgin birth na to? Sino ba itong tao na magkakaroon ng government sa shoulder niya? Sino ba itong tatawagin Prince of Peace? And so on and so forth. Sino ba itong by His wounds you are healed? And nung dumating yung Old Testament, dumating yung New Testament, dumating si Kristo, na-reveal yung Old Testament. Diba? Parang
Parang ito yung meaning nun, ito yung ibig sabihin nun. Nagigets niyo ba? Okay? So ulitin natin, the New Testament is in the Old Testament concealed, the Old Testament is in the New Testament revealed. Okay. Another one na gusto ko pang sabihin sa inyo, sulat nito, medyo mabilis lang to. Okay. Ay, hindi. Baka, ano na lang. Sige, ito na lang. Okay, the Old Testament is an account of a nation. Yan. The Old Testament is account of a nation. So, nation of Israel. Chosen nation. And the New Testament is the account of a man. Sinong man? Si Jesus. Diba? So, ang focus ng Old Testament ay ang bansang Israel, the chosen nation, the chosen people of God. Ang focus ng New Testament ay walang iba kundi si Kristo, in the Son of God. Okay? The Creator became a man. His appearance is the central event of all history. So, ang pinaka-central theme ng Bible is yung Creator, yung salvation, at paano niya ginawa yung salvation na yon. And that is becoming one of His creation. Yung Creator naging one of the creation. And He died for us, to purchase us, and now He is alive forevermore. Okay? So, that is what is the Bible all about. Okay? So, mula sa mga person makasama ngayon, gusto ko lang pakilala, mula sa pinakasimula ng Genesis hanggang sa Revelation, pinapakilala si Kristo. Okay? So, para for your information lang. Okay. So, dapat may share pa sa inyo pero masyadong mahaba. So, send ko na lang sa GC yung contrast ng Genesis versus Revelation. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, kung ano meron sa Genesis, minsan opposite meron sa Revelation. For example, sa Genesis, mababasa mo doon, saan yun? Sa Genesis, mababasa mo doon, yung kanyari, example, death entered, Genesis chapter 3, verse 19. Tapos, pagdating ng Revelation, there is no more death, Revelation 21, verse 4. Sa Genesis, pumasok ang curse, Genesis 3, 14 to 17. Sa Revelation, wala nang curse. Revelation 22:3 and so on and so forth. So maraming ganyan yung Genesis versus Revelation. Send ko na lang sa inyo sa GC. Pero please take note. Wag niyo lang anuhin. Bakit? Kasi ang Genesis hindi perfect. It's a perfect creation ng Lord. Unfortunately, ang nangyari sa Genesis nagkaroon ng fall, nagkaroon ng corruption. Ang Revelation, ang redemption. Nagets niyo? Ang unang pinakaplano talaga ng Panginoon when He created us, at tama yung sinabi ni Poche, ang pinakaplano talaga ni Lord is not para magkaroon ng corruption. Okay? Hindi yan talaga pinakaplano ng Lord. Hindi niya talaga plano magkaroon ng corruption. He created so that mayroong fellowship. So there are people who merong papakitaan niya ng pagmamahal niya, and so on and so forth. So, unfortunately, meron pumasok na nag-corrupt ng system and ang pangalan niya si Satan. Okay? So, nag-corrupt ng system at ano nangyari? Nagkaroon ng fall, pumasok ang sin, at ang magandang creation ay nasira. Which is, yun ang nangyari. Magandang gabi kay CJ. Wala pa. Okay. Ayan. Good evening, CJ. Ayan si Chris Burr. Okay. So yun nga ang nangyari. So, madaling salita, so, nung pumasok yung sin, nasira yung creation. Yung ganda ng creation, nasira. Okay, pumasok yung curse, pumasok yung death, and so on and so forth. Ang storya ng Genesis ay storya ng first. Maraming first. First marriage, first sin, first murder, first language, first. Lahat ng first. Kaya nga Genesis storya ng simula. Okay, hindi lahat ng simula na yun ay maganda. Karamihan doon ay hindi maganda. Pagdating ng Revelation, lahat ng hindi maganda, contrast. Inayos ni Lord. Inayos ni Lord. Sa Genesis, ang first sorrow. Sa Revelation, no more sorrow. Alam niyo, may ganon. Ilan ba to? Wait lang. $22. so sulat nyo, sasend ko lang sa GC. 22 contrast. Ano ang Genesis and Revelation? Diba? Meron siya 22. So, grabe. Amen ba? Okay, meron pala sa Revelation, sorry Sinasabi ko kasi ang mundo hindi magugunaw Pero meron sa Genesis, nalaman ko lang kanina.
Meron pala sa Revelation sinasabi, there will be a new heaven and new earth. The old earth and the old heaven will pass away and there will be a new heaven and new earth. Kung ano man ibig sabihin nun, hindi ko alam. Basta there will be a new heaven and new earth. Okay? Ibig sabihin, new heaven, new earth na yon hindi corrupt. Hindi na corrupted ng kasalanan. Amen? Okay, so okay na yan. So ano lang yan, segue lang. Okay, so para cover kayo. Okay, game. Pasok na tayo. Sige, open cam naman yung kalahati, guys. Okay? Para ganahan naman yung para ganahan naman yung nagtuturo. Okay. Sige. Sige, so ready na kayo? So magi-Hebrew word muna tayo sa mga hindi mahilig sa Hebrew word, magi-Hebrew word tayo, kailangan eh. Okay, sabi dito sa Genesis chapter 1 verse 1 to 2, sabi dito, the earth was without form, was. Okay? So anong ibig sabihin ng was? Yung word na was, ang salita doon ay ang Hebrew word doon ay yung salitang haya, H-A-Y-A-H. Haya. Ang ibig sabihin ng haya, had become. So had become, ibig sabihin originally hindi talaga siya without form. Originally, sa Genesis chapter 1, yung mundong ginawa, yung earth na ginawa, meron siyang form. Meron siyang form. At maaari ang form niya ay maganda. Pero, dahil may nangyari, kaya the earth was, or the right term is became without form. Became without form. Naging, parang from being maayos sa pagiging nasira. Okay? So, ulitin natin. Maayos sa nasira. Yun. So, question, ano nangyari? Kasi yun, nasa Genesis, nasa Bible niya yan. The earth was without form. So, the word is haya. Okay. Now, sabi dito, and the earth was without form. Okay, Genesis, meron sinasabi sa Genesis 19:26. Okay. So, wait lang. Ayun pala. Yung without form, ang word ng without form, ang Hebrew word doon ay tohu, T-H-T-O-H-U. Okay, so medyo language muna tayo. Ang ibig sabihin nun, without form or confused. Yun, tohu, T-O-H-U. Tapos, sabi doon, void and empty. Ibig sabihin ng void and empty, bohu, B-O-H-U. Okay? So, may tohu, may bohu. Okay? So ulitin natin matatlong term. Okay? Meron siyang haya, meron siyang tohu, meron siyang bohu. Pastor, anong kinalaman niya sa buhay ko? Simple lang. Kung alam mo saan originate ang kalaban mo, alam mo paano siya tatalunin. Ganun lang kasimple yan. Okay? So, ulitin natin. Okay? So ibig sabihin, originally, ang mundo, na-create ni Lord, pag magre-refer tayo sa original text, meron siyang form. Kaso nung binasa natin, was without form na. That was haya. Ibig sabihin, may nangyari. Ano nangyari? Tapos, ang resulta nung nangyari, naging tohu siya, naging bohu, naging without form, at naging void and empty. Ibig sabihin, nung simula, itong mundong ito, meron siyang laman, meron sa loob niya, merong something. Kung ano may create ni Lord na earth, meron siya doon. Okay. Tapos, makikita nyo yung same term ng itong mga word na to, na tohu and bohu. Makikita nyo sila sa Isaiah 34 verse 11. Okay? Isaiah 34 verse 11. Isaiah 45 verse 18. At Jeremiah chapter 4 verse 23 to 26. Ulitin natin. Okay? Isaiah 34 verse 11. Okay? Isaiah 45 verse 18. At saka Jeremiah 4 23 to 26. Okay. So, ano ang meron sa Isaiah 34 verse 11? Sa Isaiah 34 verse 11, wait lang po Okay. 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 So, itong mga word na to, it speaks about judgment. Okay, so hindi na natin babasahin basta it speaks about judgment. There's a judgment na nangyari. It refers to any form ng judgment. So, meaning, hindi basta siya basta na lang nasira, kundi merong judgment na nangyari doon sa lugar na yon o doon sa lugar na yan. So, nung nirefer to, nung pinapresay ito ni Isaiah at pinapresay ito ni Jeremiah, pwedeng mangyayari pa lang. Or sabi ng mga biblical scholar,
Pwede din, kasi it refers doon sa mundo na ito lang kasi yung ginamit ng salitang ito uli. Okay? Sabi ng mga biblical scholars, sabi nila, maaari, okay, ulitin natin, maaari, hindi sigurado, na baka ito yung nangyari sa mundo nung unang panahon. Maaari. Okay? Kasi, ibig sabihin, nung create ni God yung earth, Genesis chapter 1, verse 1, diba? In the beginning, God created heaven and earth. Yung earth na yon, merong siyang form. Hindi pa siya void, hindi pa siya empty. Tapos, nagkaroon ng Genesis chapter, verse 2. But the earth became without form. Diba? In void and empty. So, what happened? Diba? May nangyari. So, hindi ba kayo na-confuse? Ano nangyari? Parang, ano nangyari? Bakit ganun? Diba? From being void and empty to being sira. Okay, tuloy tayo. Okay. Tuloy tayo. Okay. Wait lang ha. Hindi ko na binasa kasi yung Bible verse na binigay ko sa inyo. Basahin nyo na lang for reference. Okay. Tapos, meron ditong word. But the earth became void and without form, and void and darkness was upon the face of the deep. Yung darkness. Normally, nung nireplay natin, nung pinag-aralan natin, sabi natin doon sa salitang darkness na yan. Ang darkness. Open cam tayo, guys. Okay? Kailang open cam na ako. Okay. Yung darkness na yan, ang ibig sabihin ng darkness ay in absence of light. Actually, na-discover ko lang na hindi yun ang ibig sabihin ng darkness. Ang ibig sabihin ng darkness na yan is tulad nung darkness na makikita mo sa Exodus chapter 10 verse 21. Okay? Tulad yun ng nasa Exodus chapter 10 verse 21. Ang Hebrew word doon ay, paano ba bigkasin to? C-H-O-S-H-E-K. Basta yun. Choshek. Okay, Koshek. O, basta yun. C-H-O-C-S-H-E-K. Okay. So, yun ang Hebrew word. Yun yung Hebrew word na gamit doon sa Exodus 10:21. Ano meron sa 10:21? May 10 plagues. At biglang nagkaroon ng darkness sa Egypt. Anong klaseng darkness? Hindi lang basta madilim. Anong klaseng darkness? Yung darkness daw na nahahawakan mo. So, anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, yung darkness na nakita sa Exodus, yung word na gamit doon, is nandito, nag-e-exist na siya from the very start. So, question is, ano yun? Diba? Parang, ano yun? Parang, this is something. So, again, this is just a theory. Sinishare ko lang sa inyo yung mga napag-aralan natin. Okay. Then, sabi dito yung word na was upon the face of the deep. Ano yung deep na yun? Hindi pala water yun. Ang word doon is tehon. Tehon? T-E-H-O-W-M. Okay? T-E-H-O-W-M. Pastor, bakit kailangan natin pag-aralan yung mga Hebrew? Para maintindihan, para malaman mo ang original na meaning, kailangan mo bumalik sa original language. Yun yun. Okay? T-E-H-O-W-M. Okay? Tehom. Anong ibig sabihin nun? Abyss. Yung nalaman ko to, ano yung abyss? A-B-Y-S-S. Sakit na ba ulo ninyo? Sabi siya, dito science eh. Spiritual to eh. Ano yung abyss? Ang abyss po ay yan ang lugar kung saan galing ang mga demons at evil spirit. Yan. Okay. Okay. Tapos na kwento. Tapos na natin. Okay. So, madaling salita, dyan sila itatapon sa araw. So, madaling salita. Lord, praying para sa signal ni Ella maging maayos po sa kanina rin. Thank you, Lord. Amen. Okay. So, ibig sabihin, yung mga ginamit na mga Hebrew word sa Genesis chapter 1, verse 1 to 2, ay makikita mo sa ibang parte ng Bible na nag-i-speaks about judgment, na nag-i-speaks about these things na hindi pala to yung mga natural na darkness lang. Ibig sabihin, merong event. That's the word. Merong event na nangyari. Kaya naging ganon yung world. Kaya naging ganon yung world. Kaya siya naging void, kaya siya naging empty, and so on and so forth. Okay. Meron ba mga taong hindi naniniwala sa Gapchuri? Oo, mahirap paniwalaan itong sinasabi ko sa inyo na may nangyari. Kasi pwede nating isipin. Ano lang yung pastor simpleng kadiliman lang yan. Simpleng ganito lang. Simpleng hukay lang na malalim. Simpleng ganito. Yes, pwede rin yun. Wala kasi makakaalam eh.
lahat ng pinag-aaralan natin dito ay, tawag dito, ay haka-haka. Yun ang tsuri eh. Ibig sabihin ng tsuri, haka-haka. Okay? Pero, when a tsuri is being supported by the word of the Lord or by evidence, it becomes a different story. Diba? It becomes a different story. So, meron nagpasikat nitong gap tsuri na to. Pero ito yung mga issues kasi. Una, kailan ba create ang mga angels? Pangalawa, kailan ba nalaglag si Satanas? Kasi si Satanas ay angel. So, may mga magtatanong eh. Kailan ba create ang angel? Kailan ba ganito? Kailan ba nangyari to? And so on and so forth. Kailan ba, bakit, anong kinalaman nun? Kasi, sila yung pinagbibintangan, sige, spoiler alert sila yung pinagbibintangan, kaya may ganun na, kaya may gap theory na nangyari. Okay? Sila yung may kwentong ganun. Okay. So, diretso muna tayo. Ang gap theory, ito, sulat nyo itong pangalan to, siya yung pagbintangan nyo. Okay. Share ko lang sa inyo. Si Thomas Chalmers, okay? Siya yung nag-suggest ng gap theory, siya naka-discover niyan. Okay? Tapos maraming biblical scholar, doctrinal teachers, and so on and so forth, ang nagsusupport nitong gap theory na kilala. Okay? Sa panahon dati nila, hanggang sa panahon natin ngayon. May nagsusupport niyan. Okay? Kung tatanungin niyo ako, sinusuportahan ko ba to? Hindi ko pa alam, pero interesting. Yun lang gusto ko sabihin. Interesting. So, iiwan ko sa inyo kung gusto niyo suportahan. Okay? So, interesting. Pero bakit? Sa akin, parang, okay, it's part ng creation ng Lord. It's the missing kwento. Alam mo yun, the missing kwento. May kwento sa Bible na missing. Yun. Parang, it's very interesting na may ganito palang event na nangyari. Okay? Na mapapaaral ka ng Biblia. Pastor, bakit may mga ganyan? Bakit may mga missing na ganito? In order for you to search the Word of God. And when you search the Word of God, you will discover the answers to the questions that you have. Hindi basta-basta lumitaw yan. Diba? Napansin nyo? Hindi basta-basta lumitaw yung mga sagot. May tao na nagtiyaga, naghanap. At may mga kilala kong tao na talagang they spend 10,000 hours studying just the Bible. I hope isa tayo doon. The reason bakit inaalaw ni Lord na may mga missing link is so His children will search more, will discover more. Alam mo yun? Yung magkakaroon ka ng curiosity and desire to search for answers. Amen? Di ba? Kasi kung alam mo na yung sagot, hindi ka na maghahanap. Tama ba mali? Di ba? Hindi ka na may excite. Ngayon, kung mali pala ako, Lord, sayang. Na-hit ko. Alam mo yan? Di, kung mali yung mo, kasi hindi naman nakasalalay dito, linawin natin, hindi dito nakasalalay yung salvation mo. Okay? Pero knowing this, knowing some insights like this, lumalalim yung kaalaman mo sa Word of God. Nagkakaroon ka ng idea na, this is how God works. This is how God moves. Amen. So, nitidan niyo? So, malinaw ba yon? And the more you get to know the Lord, the more na magkikreate siya ng panibagong perspective, how you see God, how you respond to God, and so on and so forth. Amen? So, gusto ko nang unahin muna uli. Lahat ng bagay na create ni God ay maganda. Pero mayroong sumira ng kagandahan na yun. And we're not even referring sa creation. We're not yet referring sa creation. Okay? So malinaw. So, sinabi rin sa Bible, the angels witnessed the foundation of the earth. Ang unang-unang saksi, sabi sa Job chapter 38. Ito ba yun? Ayan. Okay. Ayan. Job 38 verse 4 to 7. Meron doon tinatawag, when the morning stars sang together and all the sons of God shouted for joy. Ito yung creation. When Job 38, 4 to 7. The first witness of creation are the angels. So, merong nakasaksi ng creation. Nung nilikha ka ng Diyos, merong saksi. Diba? So, exciting. Tuloy pa ba natin to? Okay, tuloy pa ba natin to? Okay, the gap theory. Hindi science, pero alam ko, parang ang sakit sa ulo na. Parang, wow, bakit ganito pinag-uusapan natin, Pastor? Okay. Buti nga pinag-uusapan natin eh. Okay.
Di ba? Amen. Okay, so, ibig sabihin kung may nakasaksi ng creation mo, ibig sabihin, pinapakita ni Lord na, hey, itong creation na to, itong tao na to, they are my best creation. Para kay God, yung tao, tayo, yung pinaka-best creation niya. Pinagmamalaki niya. Kasi when pinakita mo siya, may pinakita ka, di ba? May ginawa ka, may pinakita ka sa iba, ginagawa mo, di ba? Pinakita mo to. Parang you're so proud doon sa bagay na yun. Di ba? Parang this is special. This is so special. Yun. So, bakit kaya naging special tayo sa Lord? Bakit kaya naging special? Bakit naging special yung creation niya na to? Amen? Amen? Okay. So, for the sake ng information lang, mabilisan lang. Okay. At the very start, when angels, kung witness ng angels, meaning from the very start, nag-e-exist na rin si Satan. Kasi si Satan, ang original name ni Satan ay Lucifer. Hindi natin siya pag-uusapan, pero kailangan natin siya pag-usapan. Hindi siya yung central ng usapan natin, pero kailangan natin siya pag-usapan. Bakit? Kailan create si Satan? Satan, yung sabi, God, in the beginning, God created. When the Lord said, in the beginning, God created, kasama si Satan sa na-create. And si Satan, ang original name niya ay Lucifer, sa mga hindi nakakaalam. At ang original name ng Lucifer, ibig sabihin bearer of light. Ibig sabihin siya ay magandang nilalang. Okay? Siya ay isang cherub, isa siyang punong-puno ng diamante at jewels ang kanyang katawan at puno ng musical instrument ang kanyang katawan. Merong study na siya ay worship leader sa langit and so on and so forth. Meron na akong preaching about sa kanya kung saan usok, nasunog yung umusok yung laptop habang tinuturo ko yan. Totoo yun. Okay? So, wag mo natin anihin yan. But, ang ibig ko sabihin, merong kasama si Lucifer sa unang na-create. Okay? Kasama siya. Ngayon, gusto ko lang bigay sa inyo yung mga Bible verse na to. Ezekiel chapter 28, verse 12 to 13. Okay? So, hindi na natin babasahin yan for the sake ng time. Ezekiel 28, verse 12 to 13. Ezekiel 28, verse 14 to 15. Okay? Ezekiel 28, verse 14 and 15. Ezekiel 28, verse 16. 16 ba to? And 17. Okay? Hindi na lang sinunod-sunod. Okay. Ezekiel 28. Tapos, Ezekiel 28, 18 to 19. Okay. Then, Isaiah 14, verse 12 to 14. Isaiah 14, verse 12 to 14. Okay. Isaiah 14 uli, verse 15 to 17. Ayan. Ano yun? Ano yung mga Bible verse na yun? Lahat yun nagre-refer kay Satan. Nagre-refer yun mula sa kanyang pagka-create kung sino siya, position niya sa langit, anong position niya, anong responsibility na, anong itsura niya, gaano siya kaganda, and so on and so forth, hanggang sa kanyang pagbagsak. Ano ang kanyang pagbagsak? Ito, meron tayong babasahin ako sa inyo. Ito lang, Isaiah 14 verse 12 to 14. Okay? So, basahin lang natin for the sake ng information. Okay? So, sabi sa Isaiah 14. Okay, and I pray wag nating gayahin to. Okay? Isaiah 14 verse 12 to 14. Okay. Sabi dito, how art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? Yan. Nakita niyo? Okay. How art thou cut down to the ground, which did weaken the nation? For thou hast said in thine heart, I will ascend in the heaven. I will exalt my throne above the stars. I will sit upon the mount of congregation in the sides of the north. I will ascend in the above the heights of the clouds. I will be like the Most High. 5 eyes. Yan yung 5 eyes of ambition. Yan yung tinatawag na 5 eyes. Mula verse 13 and 14, yan yung 5 eyes of ambition. Yan ang pride. So yan, like 5 eye na yan. Yung sinabi, I will be. Kaya nga pag sinabing sin, pag sinabing pride, it speaks about selfishness. Ang tinitingnan mo, yung ikaw yung sentro. I. Diba? It's very opposite ng tinatawag na agape love o yung unconditional love, which is yung tinatawag na hindi mo tinitingnan yung sarili mo, kundi tinitingnan mo yung iba.
It's opposite doon. At ang Diyos natin is God is love. Kaya sa Diyos natin, walang I. Diba? It's very opposite. Si Satan, selfish. Si Lord, selfless. Amen? Nakita niyo yung difference? Ayan, gusto ko lang ipakita. So from the very start, nag-i-exist na ang pride. That's the reason bakit God hates pride. Amen. Okay? So I hope you learned something. Okay. So may natututunan ba kayo? So from the very start, pinakita na ni Satan, ni Lucifer. Kaya siya naging adversary. Satan means adversary of God. Okay? So, siya, pag pag-aaralan niyo yung binigay kong Bible verse sa inyo, magaganda yan. As in, magaganda yan. Magaganda yung Bible verse na yan. Okay? So, mga Bible verse na yan, it talks about sa kanya na siya ay magandang being, siya ay maayos na being, and so on and so forth. Pero dahil sa pride, siya ay bumagsak. Ganon din tayo. When we become selfish, we become ambitious, and so on and so forth, ikakabagsak natin yan. And I hope na it will teach you us how to learn to humble and how to be selfless and not yung ikaw yung sentro ng kwento. Amen? Agree ba kayo? Okay. So from the very start, create ni Lord kasama si Satan sa na-create. Ano huli kong sinabi? Ano huli kong sinabi? Yung 5 ambitions. I think. 5 ambitions. Okay. Yan. Okay, sige. Tapos binabasa ko kasi kanina, Genesis chapter 1, verse sabi dito, verse 2. And the Spirit of God moved upon the face of the waters, and God said, okay? Ayan na, okay. Balik na. Sorry. Ayan. Sige, balik tayo. Sabi dito, and God said, and the Spirit of God moved upon the face of the waters, and God said, let there be light, and there was light. Okay. Una, yung Spirit of God. Sino to? A Holy Spirit. Okay? Siya yung Holy Spirit. Siya yung same na sinabi sa Bible, and God breathed on Adam. Siya yun. Yun yung gamit ng Hebrew word. Okay? Siya yun. Siya yung nagbigay ng buhay. Siya yung patuloy na nagbibigay ng buhay sa atin. Okay. Naglalag ba ako? Parang naglalag. Hindi naman. Okay. Siya yun. Okay. So, anong ibig sabihin ng hover? Ito yung word na yun. Ano nyo yung word na merah hefet? So, tinuturuan, study talaga ng Hebrew word tonight eh. Okay, ngayon lang to, pagbigyan nyo na ako, ngayon lang to. Babalik tayo sa science next week. Okay, merah hefet, M-E-R-A-H-E-F-E-T, merah hefet. Okay. Anong ibig sabihin ng merah hefet? Merah hefet means to hover above. To hover above. Anong ibig sabihin to hover above? Lumilipad. Okay? To flutter, vibrate. Yan, vibrate. Okay. Actually, nakakatuwa kasi nung binabasa ko ang source ko nito, masyado siyang sinusubukan ko na nga simplihan sa inyo eh. Kasi kung pinakinggan nyo talaga yung source nito, dudugo utak nyo. Dudugo ang utak nyo sa sa the way, ang galing niya. Pero dudugo ang utak nyo. Yun ang gusto ko sabihin. Okay? Pero, nung binabasa ko to dito mismo sa book na to, ito, yung Willmington's Guide to the Bible, yan. Okay? Yan, dito. Meron ditong tinutok anong ibig sabihin ng vibrate. Sabi niya dito, for the sake lang ng information ng bawat isa,
yung Holy Spirit nag-vibrate. Nung nag-vibrate yung Holy Spirit sa creation, ito ginawa niya. Possible ang ginawa niya. Ready na kayo? Itong tatlo na to. Nagkaroon ng gravitational force, nagkaroon ng electromagnetic force, at nagkaroon ng nuclear force. Ano yun? Gravitational force, electromagnetic force, sa nuclear force. Bakit kailangan tatlong yun? Kailangan nyo tatlong yun para masustain ang life sa Earth. Pag walang gravity, walang electromagnetic at walang nuclear force, hindi magkakaroon ng life sa mundo. Galing, di ba? So, ang Spirit ni Lord na nag-hover over the water, siya yung nagbigay ng buhay. Pero at the same time, yung mundo na walang buhay, binigyan niya ng buhay. Tapos, scientifically speaking, Hebrew word, ginawa niya nag-vibrate, nag-create siya ng force. So, anong lesson nito sa atin sa gabing ito? Ibig sabihin nun, anything na walang buhay, once in-invade ng spirit ng life, spirit ni God, nagkakaroon ng buhay. From the very start ng creation, pinakita na sa atin na ang Espiritu ng Diyos ay nagbibigay ng buhay. Amen? Galing, no? Na-miss ba kayo? Parang, wow. Diba? Ako na-amaze ako nung nalaman ko to, parang mind blown. Parang, okay, alam mo na si Lord ay bringer ng life. Pero yung mismong creation na walang buhay, yung mundong naging void, na hindi natin alam bakit siya naging void, na baka daw may judgment. Bakit may judgment? Kasi merong Satan na sinubukan niya itaas ang sarili niya, at according sa scholar, yun pala, hindi ko nasabi sa inyo, according sa kanilang paniniwala, may ganun ako. According sa kanilang paniniwala, ang mundo originally was dito nilagay si Satan to rule over the earth. From the very start, yung Lucifer pa lang siya talaga yung ruler. Siya talaga yung parang teritoryo niya. Parang ganon. Yun ang sabi nila. So, wala naman talaga nakakalam noon. Tapos, nagkaroon ng war sa heaven, which is true. Nagkaroon ng war kung saan 1/3 of heaven, 1/3 of angels na entice ni Satan sumama sa kanya, ni Lucifer sumama sa kanya, at nagkaroon ng rebellion, at nagkaroon ng war sa langit, which is true din. Kaya may mga demons tayo. Kaya nagkaroon ng demons. These are the fallen angels. Kaya kayo nanonood ng mga, ng mga, katatakutan, ng Halloween, and so on and so forth. Bakit kayo naniwala sa ganun? Kasi may demons, kasi may ghosts. And these ghosts and so on and so forth are demons or what we call fallen angels. Okay? So yan. So meron sila. So saan naghahari ang fallen angels? Sa mundo. So bakit naging ganun? Ano ang ibig sabihin ng Gapchuri? Ang ibig sabihin ng Gapchuri, as I wrap up, ito ibig sabihin ng Gapchuri. Ang ibig sabihin ng Gapchuri, kaya pinakilala ko si Satan sa inyo. Bakit ko inano sa inyo kanina? Bakit may position siya? Bakit siya bumagsak? At meron pa siya na-recruit ng mga angels. Ibig sabihin nito, ang ibig sabihin ng Gapchuri is naniniwala sila nung unang panahon na God created na maganda. At anything saan magra-rise up ang pride, rebellion, or sin, it will kill anything that is beautiful. At nag-rise up yung rebellion, nag-rise up yung sin, nag-rise up yung pride. Kay Satan, nabasa nyo kanina. And what happened next is, kung ito man yung teritoryo nila nung unang panahon, mismo yung teritoryo nila, nag-bring ng judgment si Lord. That's why it became void, it became empty, it became without form. Kung anong itsura nito, kung sakaling totoo yung Gapchuri, wala tayong idea. Ang alam lang natin, walang create ang Diyos na pangit. Yun lang yun. Even Satan, pag babasahin nyo yung binigay kong Bible verse, makikita nyo ano itsura niya. Ang ganda niya. Basahin nyo doon, nandun. Ganda yung creation niya. So, ibig sabihin, nagkaroon ng war, kaya nagkaroon. Kaya yun ang paniniwala nila na, ito pala yung nangyari. Ito pala yung Okay? So, but, hindi hinayaan ng Diyos. So, dito na ako mag-end. Okay? Dito na mag-end. Tapos next week, pag-usapan natin, babalik ka sa creation next week. Okay. So, hindi hinayaan ng Lord mag-end sa ganun. Dumating yung time that the Spirit of God hovers over the water.
vibrated, and start life. He start life again on the earth. He created, according to sa book na pinakita ko sa inyo, he created yung gravitational force and so on and so forth. Mga force na kailangan. At kung talagang gugustuhin nyo pa pag-aralan, ma-interest kayo sa science, nakalagay doon yung protons, neutrons, and so on and so forth. Wala, di ba? Kasi talaga pag-aralan yan. Accurate doon, nakalagay yun doon. Okay? Pero wag na lang natin pag-usapan yung mga bagay na yun. Kasi, kaya nga ako pinag-aaralan, kaya nga dumudugo yung utak ko kakaaral nito, para, paano ko ba ipapaintindi sa kanila to without explaining bakit itong bagay. Kasi kahit na ako, medyo mahilig ako sa science, dumudugo na yung utak ko eh. Okay? Bottom line is this. God is so amazing na the enemy tried to bring death, but He is the one who will always bring life. Amen? And ang storya niyan, pag dumating na tayo sa creation ng man, malalaman nyo kung bakit tama pala. Medyo may tama pala. Yung dahil yung kwento ko sa inyo dati, sa mga nakarinig ng kwento ko sa retreat about dun sa creation. Medyo may konting ano yun. Ang akin nakakahaka lang yun eh. Imagination lang yun. Pero medyo ano pala yun. Medyo accurate, medyo may pagka-accurate pala yun. Okay? So, kung anong kwentong yun, malalaman nyo isang araw. Okay, yun yung kwento kung saan musok na yung laptop. Abang kinakwento ko siya. Literal. Uy, may umuusok sa gilid. Okay, so yun. Yun yun. Okay. So, as we end, if there's anything na death or patay sa buhay natin, or anything na like that, it is the Spirit of God who can bring life. That's what the word of the Lord saying. And kahit sa New Testament, it's the Spirit of the Lord that brings life. Amen? Romans chapter 8, verse 2. Okay? He is the life giver. So sa Genesis chapter 1 pa lang pala, pinakilala ng Holy Spirit, ang Espiritu ng Diyos, bilang life giver. So yun. So, yun ang amazing dito. So I hope na may natutunan tayo sa gap theory. Anong gagawin natin sa gap theory? Actually, wala. Okay. Ano lang to? Parang ano na to? Theory lang. Ayan lang. Okay. Alam mo na to, kwento na to. Ito. Alam mo na. Huwag mong gayahin si Satanas. Huwag mong gayahin yung pride. Pero, tumingin ka sa Holy Spirit na nagbibigay ng buhay. Amen? So, yan. So, I hope na you learn something. May natutunan ba tayo? Sige, palakpakan natin ang Panginoon natin as we wrap up. So, grabe. Amen. Okay, so next week, pag-uusapan natin ibig sabihin ng light. Okay, so pero huwag kayo mag-alala. Sige, as we end sa prayer, gusto ko lang kayo i-segue. This is how this works. This is how, para ma-invite nyo at para ma-appreciate nyo naman ng konti. Okay. The reason bakit we need to study yung book ng Genesis, nung una hindi ko rin na-gets eh. Bakit? Pero dito kasi makikita mo yung galing ni Lord. Makikita mo yung wisdom behind everything. Makikita mo yung discovery ng mga tao. Hindi ko kayo idadaan sa mga years of discoveries. Kasi yung pinag-aaralan ko to, dinaanan, napakaraming pangalan, napakaraming discovery, kung gusto nyo ng reference, bibigay ko sa inyo. Daming pangalan, paano nila discover. Pati yung light na yan, pinagtatalunan. Ano ba yung light? Wave ba yan? Particles ba yan? Malay nyo ba? Ano bang kinalaman niya sa buhay nyo? Di ba? Pinagtatalunan yon sa unang panahon. Kung kayo nag-aaral ng science, pag hindi nyo naipasa yan, hindi kayo papasa kung hindi nyo alam yan. Okay? So, basic science yan. Pinag-aralan nyo ba yung mga yan? Yung mga scientists, mga discovery dati? O hindi na? Tinuturo pa ba yung ngayon? O panahon lang na? Hindi na tinuturo. Ang daya naman. Panahon namin yan. Yung mga kailangan pag-aralan. Ano na yung Poch? Papiyaw na lang yan, Pastor. Papiyaw na lang. Pero panahon namin, basic science yan. Kailangan mo discover sino naka-discover ng particles ng light. Kailangan mo malaman sino naka-discover ng wave of light and so on and so forth. Anong kinalaman niya sa buhay namin, Pastor? Actually, yung mga discovery na yan, nagagamit natin yan sa panahon natin ngayon. Siyempre, sa panahon natin ngayon, parang wala na lang yan eh, kasi napaka-normal lang. But the reason bakit nabubuksan mo yung ilaw mo, kasi may naka-discover na yung light ay particles, may naka-discover na yung light ay waves. Kaya merong ganyan. Kaya meron tayong internet kasi may na-discover sila na merong wave.
may itong tinatawag na wavelength and so on and so forth. So mga ganung bagay. So sa atin parang wala lang yan, parang wala lang, it's not no big deal and so on and so forth. Pero I will tell you, sa panahon nila, big deal yan. Kasi wala pa sila nung panahon na meron, ng mga bagay na meron tayo. Pero in the Bible itself, dito na again, sa creation pa lang, nandun na lahat. Andun na lahat. Okay? So, let me end with this as we pray. Ang next na verse, ang unang-unang quote verse ni God sa Bible is, God said, let there be light. Ito na iiwan ko sa inyo. Yung light na yon, hanggang panahon natin ngayon, sa panahon natin ngayon, ang light, ang liwanag, ay isang bagay na nakaka-amaze, ma-discover. May lagi ka ma-discover yan. Yung mga bagay na ma-discover mo sa light ay nakaka-amaze. At napakarami pang mystery ng light hanggang sa panahon natin ngayon. So, kung akala nyo na-discover nyo na lahat na meron ang liwanag, malay nyo, may ma-discover kayong bago. Kasi marami pa silang hindi mapaliwanag, may concerning sa liwanag. So, nung pinapanood ko to, nung pinag-aaralan ko to, dumudugo na yung utak ko, kabibigyan na. And dahil doon, kung nagaling kayo ng physics, doon nanggaling ang quantum physics. Doon nanggaling quantum theory, yung theory of relativity, and so on and so forth. Kung alam niyo yung mga bagay na yan, ang galing. Pastor, ano yung mga bagay na yan? Importante yung bagay na yan kasi parte yun ng pamumuhay natin. At kung naintindihan mo paano sila gumalaw, yung creation ni God, mag-iiba yung pananaw mo sa buhay mo. Magugulat ka na ang buhay natin, hindi lang physical realm. Pero, merong tinatawag na spiritual realm. Yun ang the best, no? Ibig sabihin, even science will support the spiritual realm exists. Yun. Amen ba? Okay, so yun ang nakaka-amaze doon. Okay, so yun lang. So sige, let's end with that. So next week pag-aaralan natin yung ilan sa mga babalikan natin ng konting throwback kung ano yung mga nadaanan natin, like yung light. Ano ba purpose ng liwanag na yan? Tapos ano ba yung night na yan? Hindi pala night yun, iba pala yun. Okay? Hindi pala gabi yun. May iba palang meaning yun. So you'll know about that. Well, sige, let's pray. Lord, maraming salamat po sa gabing ito. Thank you sa Gapchuri. Anong gagawin namin dito? Ako na hindi ko rin alam kung gagawin dito. Pero Lord, thank you Lord God for the lesson. And thank you Lord God for the knowledge. Thank you kasi pinakita mo sa amin na grabe, ikaw yung bringer ng life. Ikaw yung tagabigay ng buhay. At salamat po Panginoon. Sa gabing ito, alam ko marami pang tanong. Ipakilala mo sarili mo God sa kanila. That you are God who can answer every questions. Lord, salamat po Panginoon for the things that you are doing. Bless everyone tonight. Give us good night rest. Salamat po, O Diyos. Bless everyone. And this we declare in Jesus' name. Amen and amen. Okay, so good evening everyone.